Ako si Master Sergeant Mario Dangayo. Ay, ito lang ang ikikwento ko sa karanasan ko. SR class. Ako ay SR Class 137-99. Kung makalimutan is yung private pa ako noon. Pag-graduate ko ng SR Class 137, assign ako sa 18 Scout Ranger Makamandag Company. Okay. So, ako nag-report sa Cotabato, Maguindanao. Ngayon, sa dami-dami naming encounter, ay ang hindi ko makakalimutan is yung Matanog War broke out 99 to 20. 2000. 2000 pala. Oh. Gaano kagulo yan, Master? Area. Yun ay ang tinatawag na Jihad War ng buong Mindanao. Yan. Oo. So, ano yan? Abu Sayyaf. Ayun, MILF ang aming nakasagupa doon. So, talagang yung panahon na yan, Master, is sobrang gulo. Magulo talaga kasi sabay-sabay pumutok yung Camp Abu Bakar dito sa Holo, sa Basilan. Kaya tinawag na Jihad War. So, ikwento mo na, Master, ano yung simulat? Papunta yung sa'yo. Pag-report ko doon, una naming na-invade is Camp Abu Bakar. Pangalawa, yung sinasabing ay Camp Omar, yung una naming na kubkub. After ng Camp Omar, pangalawa is yung Camp Abu Bakar. Ngayon, umpisa kami, pinuntahan yung Camp Abu Bakar na yun, ay gabi, nung pasukin namin yung Matanog na yun, na puno ng kalaban. Ano yung Matanog na yung kampo? Kampo ng MILF. So, joint ano na yan? Operation? Joint operation ng 2nd Scout Ranger Battalion, composed of 2nd Company and then 8 Company. 8 Scout Ranger Company and the 2nd Scout Ranger Company and the 18 Scout Ranger Makamandag Company. So, which is doon ka? Nandun ako. Okay. Ngayon, sa gabing iyon, napasukin namin yung location na yon na Matanog. Parang naligaw-ligaw kami eh. Kalapit naman, kaso nga may Panginoon talaga. Kasi naligaw-ligaw kami. Parang mga ilang metro lang ay check map. Tapos pabalik kami. Check map. Hanggang sa inabot namin alas 5 ng umaga. Ngayon pala, yung pinistuhan namin na yon na damuhan, ay yun pala yung kalaban namin. Kung hindi pa nag-umaga at dumating kami doon, siguro ubos kami lahat. Kasi doon pala yung sa irrigation na yon ay puno ng MILF. Ang dami. Ngayon, pag liwanag na, nakita ng 8 company, 8 SRC yung naghuhukay. Hindi namin nakalain kasi magpahinga sana kami kasi puyat. Mag-umaga kami naglakad eh. Oo. Ang CEO ko noon is si Sir Captain Paler. Yan ang CEO ko noon sa 18 Scout Ranger Company. Pinutukan ng 8 company yung naghuhukay. Ngayon, nag-umpisa yung bakbakan na yun. Ay, yun ang una kong pagdinig ng mga sigaw na yun na Allahu Akbar. Ang dami. Yan pala, mga 25 meters lang yung pagitan namin. Sa kalaban? Sa kalaban. Oo. Kaya umpisa yung laban ng umaga hanggang sa around 12:30 nung nabomba sila siyo. Kasi ginapang pa yung medyo high ground. Kaya sumunod kami. Sabi ng kabats ko, sundan natin sila siyo. Sinong kabats mo na yan? Si Private Sancho. Kasi private kami noon. Inakyat namin noon. Nakaniling ako kasi wala kaming taguan eh.
Tapos yung mga kasama ko sa 18 is puro nakadapa na doon sa may isang kawayan lang po. Parang, parang kaming ano doon eh. Dikit-dikit kami doon. Wala kaming pagtaguan kasi damuhan. Si CEO, naandun sa puno ng marang na nakasandal. Ngayon sinigawan ako na, "Dangayo, bumalik ka sa baba at bantayin niyo yung banda kanan." "Yes, sir." Tapos pag boko, pinaulanan ako. Talagang parang ulan na bala na nag-dive ako doon sa kabila. Tapos maya-maya, pumutok nga. Nalaglagan ng B40 yung pwesto nila CEO. Doon ka sana. Oo. Kaya sabi ko, salamat sa CEO ko. Niligtas ako sa... Kasi kasama ko sana sa mga patay noon eh. Kasi sabi ko, sentro. Doon yung pinanggalingan ko. Kumbaga, seconds lang, Master, nung umalis ka. Seconds lang pag dive ko doon sa baba. Maya-maya, bugong binanatan nila ng B40 na naman. Kanino galing yan? Sa may left, sa kabila. May ganun sila? Mayroon. Kalakas, ang dami nila. Kasi, So, anong nangyari nung pagputok? ayun, pagputok nun, nagsibabaan sila na puro wounded. Okay, walang namatay. Pero si CEO, late Paler is may tama na rin. Wounded din. Ang nangyari doon, nung pagbaba nila, sinandal namin si CEO. Ang kabats ko na naman na isa, si Bats Torma, Private Torma. Yan ang naghihilot sa CEO namin kasi nahihilo na. Anong sinasabi ni CEO? Wala siyang, hindi siya na, makapagsalita pa siya. Tumawag pa nga siya sa sa airstrike Oh. para bombahin yung kalaban sa kabila. Pero hindi dumating yung obitin kasi lapit. Pagbigay ni CEO yung location is kalapit namin sa kalaban. Kaya hindi nila binagbagan yun. Baka madamay kayo. Oo. Ngayon, Si CEO. alauna na, i-withdraw namin si CEO kasi kahirap yung pag-withdraw namin. Namatay na yung dalawa sa amin sa 18 SRC. Late Dialogo, kabats ko, si late Sergeant Saria. Ayan. Lahat ng wounded namin, naibak namin. Pagdating namin doon sa pababa na kami, malapit na sa mosque, nawalan na ng malay si CEO namin, si Sir Paler. Matay na. Pati na rin yung team leader ko, si late Sergeant Saria. Naubusan din ng dugo. Yan ang pag-iisip-isip ko noon, kulang sa medic noon. At least ngayon nakikita ko na meron na undergo ng seminar sa mga medic. Kasi noon, yung napansin mo, Napansin ko noon is kulang kami sa gamit. Ano man lang yung dextrose, yun. Dextrose sana. Ang dapat dalhin doon sa tapos yung dapat marunong tayo sa yung ang tawag noon. Oo, yung tourniquet sa mga wounded. Yun dapat. Kami noon, wala kaming dala na gamit. Meron natang dala, isa. Nagay namin, hindi. Marunong yung nagturok sa dextrose. Kaya wala din. Logo rin. Ayun, pag-withdraw namin noon, kasama namin yung 8 at saka second company. Pero may naiwan kami doon kasi hindi namin makuha-kuha yung sa 8 company. And then the second SRC na may naiwan na patay. May patay. Hindi nyo makuha. Hindi namin makuha kasi kinagapang ng kasama namin mga tagay company and then the second para kukunin yung sniper is nasa taas pala ng niyog. Kaya puro sa ulo. Ilan yung naiwan pa doon na patay? Anim pa yun, sir. So, binalikan namin after pagdating ng 5th SRC. And then, 6 ata yun. Tapos, meron pang isa. Tapos, binalikan namin after 5 days.
ayun na, wala ng ulo, na pinugutan, tapos tinaga-taga, yung mga patay. Pero nakuha na rin namin. Pero nung time na si CO is wounded at binubuhat nyo, kayo nagbuhat, di ba? Hindi, kinaya na pa. Inalalayan ng kasama namin pagbaba. Ngayon, nung hindi nila kaya, yun ang binuhat namin, sir, nilagay namin sa dunyan. So, Sa tingin nyo, buhay pa, mabubuhay siya sa tama niya, di ba? kung naiibak kagad sana. Bakit saan ang tama niya, Master? Pati yung team leader mo. Dito eh. Tapos dito ulo. Tapos yung isa. Yung team leader namin, yun din ako nagtataka kasi kami yung nag-secure sa likod. Yung team namin. Ngayon, yung ano palang iniwan namin na blocking, ayun ang sabi ko na parang doon galing yung putok, parang na-crossfire kami. Kasi yung blocking namin, then yung tropa namin, yung kalaban, parang nagpaputok din yung blocking eh. Kasi bakit tumama dito? Ang nakaano kami, bantayan namin sana kung baka may magmaneuver sa likod. Pero ang alam ko, yun din yung blocking namin, pinagalingan namin. Ngayon, bakit galing doon, tumama dito, tapos tumagos. So, ibig sabihin kako, crossfire tayo nito. Nagpapaputok din yung blocking. Then parang sa gitna kami eh. Napagitnaan kami, kaya sabi ko nagpapaputok sila doon, yung blocking natin. Ano ba yung matnog, Master? Ano mo daw yung area niyan? Yung matanog na yun is Ay, parang matanog. isang barangay. Malaki din. Pero yung napasok nyo, bundok na yon o paangat na yon. Paangat na yun, papuntang bundok. Pero hindi pa kayo nakalayo talaga. Hindi pa. Parang Alam pa lang. parang pangalawang yung kwentro namin yun, sir. Pagdating namin doon sa paket na kami konti, ay napabakbak kami. Pero yun yung post nila. Hindi pa yung main. Hindi pa yun. Hindi pa yung main. Ngayon, natumbok namin yun yung main niya. Na hindi ko matansya, ang dami talaga. Dami yun. Ang kalaban, Master, matapang talaga. Tapang din sila eh. Talagang, Kung kulang yung ano sa dibdib mo, talagang panghinaan ka rin. oo. Ganun. Pag mahina ka talaga eh. Pero kami, as a ranger talaga, walang iwanan. Nandun kami lahat. Tulong-tulong. Sige, pag may wounded, then nandun yung iba na tinatalian. Bakit tinatalian? Kasi nga yung naputol. naputol yung ano eh, buto. Na fracture nga talaga, na laglag ng ano na, tumama dito. Then ito'y wala na. Pag ganong karami ang wounded at patay na, Master, bilang isang private noon, hindi ka pa rin ba kinabahan na hindi na tumagal? Wala akong naramdaman na kaba, Sir Izzy, noon. Kasi pag graduate kung ako yata yung sa batch namin, yung pag graduate ko, sabak na kagad sa Mindanao. Eh, gera na pala. Pumutok na yung gera na yun sa Mindanao. First encounter mo yan? First encounter. Oh, sir, correct. Oo. Baptist, yun yung ano mo eh. Baptism of fire. Kaya nga, kaso sanay tayo sa training na parang bakal na tinuno sa parang makikita ko, hindi na ako na titinag sa mga dugo. Wala eh. Ang iniisip ko noon is, basta sige, tulong-tulong kami doon. Walang iwanan, kaso nga lang, ng kasama namin talagang maubos kami kung pipilitin nilang kukunin pa kasi mayroon talagang natalian doon. May tali daw yung niyog, yung pag-recover ng matanog na yun is may tali na nakatali doon sa puno. Nandun pala yung sniper nila. Tsaka yung highway na yun, may underground pala yun, sir. Kalaki. Nung nakubkob din namin yun, kinakain nila mais. Dami yung mais ang kinakain nila doon sa loob. May underground yun. Grabe, hirap pala ng ano. So, first attempt nyo, wala. Patay. Patay si CO. Maraming namatay. May naiwan. Nung binalikan nyo, second attempt na naman. Anong na-recover nyo na? Wala nang enkwentro o meron? Wala nang enkwentro. Dami na namin. Kasama pa namin yung mga media, taga-media. Yung babae na yun, yung maliit. Parang si Davila.
Yun ang nakita niya, yung location ng Matanog na yun. Pero nakuha yon Master, nung time na yon. Nakubkob yung kampo na yun. Pero marami pa sa bundok. Kaya nga dumating nung kami na umexit, kasi ilan lang kaming walang tama sa 18 company. Mukhang 8 lang kami yatang walang tama nung era na, sa enkwentro na yun. The rest, ang dami. Yung ibang kasama namin, puro wounded. Then, 3 patay namin Ang sa patay, 18. sinong patay nyo doon? Si Late Jalogo, Late Saria, and then si CEO namin. 3 ang namatay sa kumpanya namin, and the rest is wounded. Ubus pala kayo doon. Ubus kami. Kahit parang 8 lang kami yatang naiwan noon na walang galos. So, salamat pa rin ako sa CEO ko. Talagang may Panginoon din na kung wala sa oras, kasi kung hindi ako pinalis doon kay CEO, wala din. Baka 5 feet below the ground din. Sama ka rin doon. May time talaga ba na? May time talaga na talagang kung oras mo. Ganun. Kasi kasama mo, pagdating sa enkwentro, yung palalam, yun ang oras niya. So yun yung hindi mo talaga makalimutan yung unang encounter mo, Master. No? Ayan. Ang daming kwento, kaso ito lang sirang kwento ko para may puntahan kami. So ano na lang, Master, isang mensahe na lang, personal message na lang para sa ating mga kabataan ngayon. Kabataan, nag-aaral siguro. Dante mo dyan, anong mensahe mo? Ang mensahe ko sa inyo, mga kabataan dito sa Ifugao, kasi alam ko na marami sa inyo yung matapang-tapang, ay gayahin nyo. Follow my footstep. Mag-aral kayong mabuti para kung gusto nyo, magsundalo, magpulis, o wag yung kalat-kalat kayo dyan at inom-inom sa gilid ng kalsa, sa tindahan. Mag-aral kayo para sa ganun ay matupad nyo rin ang gusto nyong trabaho. Kung gusto nyong magsundalo, sundalo kayo. Alam ko naman na ang daming interesado sa inyo. Kaya nung nandun ako sa headquarters, kung sino man ang pumunta doon na kababayan natin dito sa Ifugao, natulungan ko naman. Ngayon, mga sundalo na sila. So ito ang mensahe ko sa inyo mga kabataan na nandyan na gustong magsundalo. Mag-aral kayo. Matutupad nyo rin ang pangarap nyo na alam ko na ang dami kayong gustong, dami dyan na gustong magsundalo.